talagang hindi natin mararating, no, yung tinatawag nating upper middle income status, no. Mananatili tayo na parang kalibel tayo ng Cambodia, no. Baka nga yung East Timor maunahan pa tayo sa mga darating na panahon dahil nga sa klase ng pamamahala na meron tayo sa kasalukuyan, Jade. Yung Bangko Sentral ng Pilipinas po natin, Doc, nagsabi na maaring hindi po maabot ng Pilipinas ang target ng paglago po ng GDP natin ngayong taon nasa pagitan po ng 5.5% hanggang 6.5% dahil sa problema sa korupsyon, na particular na po dito sa mga manumalyang flood control projects. Yung issue po ng flood control ay nagdudulot po ng pagbaba ng kumpiyansa ng mga negosyo at pagkaantala naman po sa mga proyekto ng infrastruktura na nakakaapekto naman sa paglago ng ekonomiya. Ano naman po ang masasabi po niyo dito? Tama yung analysis ng Bangko Sentral diyan, ano? Kasi kung titingnan mo, Jade, yung extent ng korupsyon sa ngayon napakalaki. Di hamak na mas malawak kumpara nung araw, no? Kung ikukumpara natin halimbawa sa panahon ng tatay ni Marcos Jr., sa palagay ko nahigitin na ni Marcos Jr., no, in terms of yung level ng korupsyon sa ating bansa. Kasi nung araw, Jade, ang korupsyon nung araw centralized ibig sabihin ng centralized, si Marcos Sr. lang, dun lang sa kanila nagkakaroon ng korupsyon, ano? Kumbaga sila lang yung pinaka-primary na mga nakikinabang. Siyempre may mga crony, pero pinaka-nakikinabang sila. Pero ngayon ang nangyari sa korupsyon natin, Jade, is decentralized na. So ibig sabihin, kahit na yung hamak na district engineer, kahit na yung hamak lang na halimbawa congressman, sila ngayon nakakatikim na rin, no, ng graft and corruption na malaki yung mga nakukuha nila. So mantakin mo nga naman, may mga contractor tayo nakita ng mga naka Rolls Royce, ano? So definitely yung lawak ngayon ng graft and corruption ay napakatindi. At yung lawak na yan, no, it's very widespread. And we're looking at scales, no, in terms of trillions of pesos possibly na nasquander sa ating bayan. Yan talagang magkakaroon yan ng negative na epekto sa ating gross domestic product. Kaya hindi na ako nasurpresa, no, nung sinabi ito ng Bangko Sentral, kasi tama sila dyan, ano? Hanggat nandyan yung issue ng malawakang korupsyon, talagang hindi natin mararating, no, yung tinatawag nating upper middle income status, no. Mananatili tayo na parang kalibel tayo ng Cambodia, no. Baka nga yung East Timor maunahan pa tayo sa mga darating na panahon dahil nga sa klase ng pamamahala na meron tayo sa kasalukuyan, Jade. Ano sa tingin po ninyo, Doc, yung masasabi nating credible resolution o solution pagdating po dito sa pagsugpo natin sa korupsyon sa ating bansa para maibalik natin yung kumpiyansa o pagtitiwala ng mga investors dito sa ating bansa? Well, sa nakikita ko, no, kasi tingnan niyo naman, nabanggit ko na kanina, si Martin Romualdez hanggang ngayon hindi pa nakakasuhan. Si Saldico nasa labas pa rin ng bansa. Mabagal, no, yung kanilang pagkilos. At parang ang dating sa taong bayan, kaya nga nagpoprotesta ang tao. Ang dating ng taong bayan is that parang merong pinoprotektahan, no? So, kumbaga, sa palagay ko hindi seryoso si Marcos Jr. in terms of sa pagkilos, no, yung kanyang trabaho in terms of sa pagsasawata ng graft and corruption sa ating bansa. Parang puro palabas lang yung nakikita natin. So halimbawa, yung sa Independent Commission on Infrastructure, sa aking palagay parang teatro lang yan, parang palabas lang yung ginagawa nila yan para masabi na meron silang ginagawa. Yung ICI, makikita nyo yung kanilang proceedings nakatago, no? Ano ba ang tinatago ng mga commissioner ng ICC? Bakit hindi sila mag-live stream ng kanilang mga hearings? No, yung mga journalist, makikita ninyo, nandun lang sila sa labas ng building ng ICI at nagiintay sila doon ng mga iniimbitahan, no, ng ICI para sa mga pagdinig. So, kumbaga, kung nila live stream yan, transparent tayo. Kung kita nyo mga kababayan, nabanggit ko kanina, yung level at scale ng yung korupsyon, no, na nakikita natin ngayon, unprecedented ito. So, ibig sabihin ng unprecedented, hindi pa ito, kumbaga, nangyari na ganito kalaki at kalawak yung korupsyon. Kung unprecedented po ang level ng korupsyon sa ating bansa, dapat yung level din ng transparency at accountability
dapat unprecedented din. The fact na yung ICI na yan, no, na nagtatago sila dyan sa building, kung saan man yung building na yan, at hindi sila nagla-livestream at hindi nila isinasa publiko yung kanilang mga pagdinig, hanggat hindi nila ni-livestream yan, magdududa at magdududa pa rin ang taong bayan. Kikita natin ang tao, they're not convinced, no, na seryoso itong sina Marcos Jr. in terms of really addressing the issue of graft and corruption. Now, dun sa tanong mo, Jade, ano ba talaga ang dapat gawin? Well, at least itong si Marcos Jr. dapat seryosohin naman niya yung pag-address sa issue ng graft and corruption. Ngayon, kung ayaw niyang seryosohin yan, then the only thing that he needs to do is to get out of the way. So ibig sabihin yan, he has to relinquish his position and give it to somebody else. Kasi hindi niya kayang gampanan yung leadership na kailangan, no, para finally maisaayos ang ating bansa at maisawata itong issue ng graft and corruption na ito, Jade. Kumbaga, Doc, sang-ayon kayo na magkaroon o Magbitiw na si Marcos. Magbitiw. Walang Yeah. ibang paraan. Kasi hindi niya siniseryoso yung issue ng graft and corruption. Makita natin may website, no, yung isumbong mo sa Pangulo. Yung website nga kulang-kulang. Merong ICI, yung ICI naman hindi live stream. Kulang ng kapangyarihan, kulang sa pangil. Itong ICI na ito, recommendatory lang. Makikita mo anong nangyari kay Boying Rimulya, si Congressman Rimulya, dating Cavite Congressman. Anong ginangyari? Naging ombudsman. At bakit siya nandoon? Mayroong mga nakabindi na kaso yan. So ibig sabihin, Jade, itong si Marcos Jr., hindi niya siniseryoso yung issue ng graft and corruption. Dapat siniseryoso niya yan. Ngayon, hanggat hindi niya seryosohin, ang tingin sa kanya ng tao is hindi siya competent para dyan sa pwesto na yan. So the only thing, the right thing to do is to get out of the way and give that responsibility to someone else.